lumabas kayo, manindigan kayo, pareho ng panahon ng batas militar ng kanyang ama. Naglabasan lahat ng tao, halos, hindi lang halos, araw-araw nagpuprotesta sa kalsada. O, yan ang gawin ninyo. Kasi karapatan nyo ang magprotesta. Yan ay nakalagay sa saligang batas na kasama yan sa kalayaan ng pagpapahayag at ng pagsasalita, ang pagbibigay ng kanilang mga hinaing sa gobyerno. Yan po ang gawin natin. Ako, wala, hindi ko pa nakikita yun eh. Kaya pag tinatanong ako, kagabi, nandun ako sa isang event at sa isang week, tinatanong ako, sabi ko, kung hindi kayo lalabas, walang mangyayari dyan. Sa akin, mayroon tayong karapatan na magpayag ng ating mga damdamin. Pero hindi po pwede puro sa mga group chat, mga text. Kailangan, lumabas tayo. At ang akin naman suggestion dyan sa mga rally organizers, pag nagra-rally tayo, huwag niyong papasukin yung mga questionable character. Nasisira ang rally. Pag pinapagsalita niyo yung mga questionable yung reputasyon. Kaya maraming ayaw sumama. Kailangan yung mga taong bayan ang pagsalitay niyo dyan. Saka si Presidente Duterte, yan, pagsalitay niyo dyan. Yan ang pinaka-figure na paniniwala ng tao kasi ang reputasyon niya is solid, hindi mo masisira. At yun ay nakikita sa lahat ng credible source. Sinabihan na di ba sabi niya, may nag-uutos sa'yo. Ba't di siya bumaling kay Romel? Di ba ikaw nag-uutos? Ikaw ang boss eh. Di ba? Mabait. Iniisip ko lang, Atty. Sal, kung ikaw ang nasa sa Senate at ikaw yung senador. Contempt lahat palagi. Contempt palagi. Contempt. I wonder paano ka magka-cross-examine doon sa mga resource person. Wala na. Hindi na pala Q&A, cross-examine na yung mangyayari sa Senado. Pero alam mo, Atty. Sal, very alarming din yung sinabi ni Senator Bato. Is that saying, na police yung involved doon sa pagpatay sa Vice Governor ng Cagayan, Apari Cagayan, and then nagkaroon ng checkpoint. Una, minonitor mo na, kinikasing yung Vice Governor, and then nagkaroon ng checkpoint, nirat-rat. Naka-uniforme na police. But what he's saying is, hindi naman talaga police yun. And with that statement of Senator Bato, Atty. Sal, ano yung iisipin ngayon ng taong bayan na, are we safe kapag nakakakita tayo ng checkpoint, Atty. Sal? Hindi ba nga sabi ko, supposed to be normally. Matutuwa ka pag may mga pulis. Diba? Ang iba nga ang nilikha nila dahil sila rin may kagagawan. Dahil sa mga nakaraang pagsalaki nila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. They're reaping now the fruits of their folly. And what if, Atty. Sal, they want to create a scenario, Atty. Sal, for this government to have a reason to declare martial law? Hindi na kailangan mag-declare martial law. Yung ginagawa nila effectively, parang gano'n na yun. So we are under state of martial law? Silent martial law? There are places under siege. Only to look for somebody they want jailed. Attorney Sal, you have your statement, Attorney Sal, regarding sa ginawa ni former Senator Trillanes na ano pala siya ginawa, Attorney Sal, kung di mag-file, naghahain siya ng mga kaso. Incorrigible. Parang weekly ata merong pinafile na kaso si Senator Trillanes. Tatakbo Pag tatakbo, kailangan malagi na sa news. So maghahain na nga. Hain na nga. Dami niyang pera para pagkuha ng abogado niya at maghain ng kaso. Halos weekly yata. Meron siyang hinahain na kaso. I'll not be surprised kung tayo dalawa dinimanda niya. Yun naman makikita yun sa Senate investigation Tinanong yung Navy Commodore ba nun, o Commander, tinanong, involved ba si dating cabinet member ko? Hindi po. Lahat sila Puro wala. So ano magiging basis niya nga? Wala nga Talagang
publicity lang. Yun lang. Publicity stunt, ano, Publicity attorney? lang yan. Just kahit a na hindi siya, pepper kahit na hindi siya tumakbo, pero manalo hindi. Kasi yung history niya Numpisa niya yan nung siya nag-alsa. Nag-alsa, without a single bullet, suko kagad, no? Karinig ng putok. Pangalawa, tanda mo yung dating Presidente Duterte. Ako humawak ng kaso yun. Sabi niya, milyon. Yung pala, 15,000 lamang. Tapos sa ICC, diba, si Attorney Sabio ginamit niya, yung nasirang Attorney Sabio. Bago namatay, sinabi niya, propaganda lang ni yun. Alam mo lang kung sino. Ayaw ko bakit yung pangalan niya. Parang gusto niya binabangit ang pangalan niya. Madalit sabi, as I said in my statement, the history of this case filer speaks for itself. Lahat ng mga kinakaso niya o inaaligasyon niya ay puro walang katotohanan. Kaya nasira na ang kredibilidad niya. Ayun. And si Senator Bongo and Senator Bato ay nagkaroon ng dinner last night with the Vice President. Saan? Ginawa Sara yan? Duterte. Hotel yata yan It's a coffee shop or a hotel yan. restaurant. Nasa loob ng hotel. Maganda Hotel, I'm not sure. Ay, kumusta naman? Anong napag-usapan? Yun lang. Yun ang gusto kong mabalitaan sa'yo. Alam mo ba na napag-usapan yan, Attorney Sal? Hindi ko pa nakakausap. Nakausap ko yung dalawa in relation to the Senate Committee hearing at yung in relation to sa demanda bago ako nag-issue ng statement. Pero hindi namin napag-usapan yung kasi hindi pa yata nangyayari, nag-uusap kami. Kagabi lang ba yan? Yeah. Nag-uusap kami mga hapon pa lang. Excuse nga lang nila yun, kulang. Parang lumawig sila. Maganda ang pwesto Malaking benepisyo sa kanila. Hindi sa taong bayan. But is it possible, Attorney Sal, to amend? Kailangan yung konstitusyon na yung amyendahan. Oo. Is it enough na mag-file sila ng ganung House Bill amendment for that specific, Siguro gusto nilang gawing Constituent Assembly. Hindi ba naniniwala sila na hiwalay sila, pwede sila on its own? Hindi nakasama ang Senado. O yun ang kanilang linya. And then, papunta na tayo ng election. I mean, sapat na oras sila para gawin to? Baka re-electionista ba yan? Lahat sila mag-re-election most likely Kaya kasi huwag ka na congressman. magtaka kahit na anong mga foolish ideas Lalo na pag patapos yung term nila, hindi na sila pwede maging re-electionista. Well, sa papol ng SM na Kaya Attorney problema Sal. kasi, Attorney. kayong mga taga-media, pinapatulan nyo lahat Ang alin? Mga lahat ng mga ideya nila, file dito, dyari naman agad. Gusto nila yun. Siyempre, kailangan natin ibalita yan, Attorney Sal, kasi siyempre nilalabas nila at kailangan malaman ng taong bayan lahat ng makakwa na ginagawa ng mga Kung babatas ibabalita kayo, may isang mambabatas, hindi ko nga ngalanan. Merong isang dating senador, sino man siya, file na naman. Ganun ang aking... ano namang connection ng NTF-ELCAC sa pagkuha ng seat, Security Council. That's number one. Number two, ano naman mapapala natin pag tayo member of Security Council? May veto power yung tatlo, yata member niya na malalakas kahit anong resolution ng Security Council, pag hindi pumayag yung mga magagaling na malalaking bansa dyan, China, Russia. America, Russia. O yan, pag binito, tapos na kagad wala na. Useless. Useless yung one vote mo. Well, alam mo, sabi nga may kasabihan, when it rains, it pours. Pag umuulan daw yan, talagang dagsa, kaya sunod-sunod. Yung desisyon ng Korte Suprema, 20 days freeze order yan. Ngayon, may remedyo pa naman sa batas. They can decay si Pastor Kibuloy, KOGJC, ay makakapaghain ng motion for reconsideration, petition to lift freeze order. May remedyo pa naman. Pero ang problema, attorney, gusto nating umapila. Yung legal counsel mismo ay gustong tumugon nga dito sa utos ng korte. Kaya lang yung mismong kopya ng motion o yung mismong order
nitong freeze order nga, wala silang natatanggap. Yung mismong dokumento para yun ang magiging basihan dito nga sa magiging remedyo natin. Walang problema yan. Hanggat hindi niya natatanggap ang kopya, hindi pa tatakbo yung yung prescriptive period ng pag-file ng motion for reconsideration. Kung gusto niyo ng mabilis, punta kayo sa Court of Appeals, kumuha kayo ng kopya. Ganun lang yun. Paano, attorney, kung sakali man ito ay ipinatupad na at apektado lang ang KOJC, ang SMNI, sa tingin mo, may mga batas bang nilabag sa karapatan sa panig ng KOJC at sa SMNI at sa iba pang mga organisasyon na ipinatupad ito freeze order? Since nag-file ang AMLAC ba yun? Nag-file ng AMLAC at binigyan ng greenan ng Court of Appeals. So presumably, ang Court of Appeals ay pinag-aralan nila yung kasong yan at sa tingin nila ay dapat na bigyan ng freeze order. But ganun pa man, sa gaya ng sinabi ko, maraming remedyo. We can always appeal any resolution, court order, decision ng anumang hukuman sa mas nakakataas sa kanila. O initially, dun muna sa nag-issue. Pero normal lang ba, attorney, yung makukuha mo ang balita, yung order sa isang news website bago doon mismo sa respondent ng order na yan? Hindi ba palagi nangyayari yan? Ordinaryo na yan, palagi. Kahit yung mga desisyon ng Korte Suprema, mababasa mo sa website pero hindi pa nare-release. Ayun lang ang kaso dun sa, saan ba yun? Sa Maguindanao del Norte, di ba? Yung kaso doon ng gobernador, yung Labanan. Ilang buwan bago nila natanggap yung copy ng desisyon nila. Pero, lumabas na sa dyaryo. Ganon din ba ito, same thing doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa panahon po ninyo? Hindi, nangyayari din yan. Hindi naman, wala naman jurisdiction ng executive dyan. Nasa judiciary yan. Matagal ko na, marami na akong sinabi dyan. Paulit-ulit lang na tayo dyan. Para na tayong siramplaka din. Pareho ng siramplakang pinagagagawa nilang mga kabalustagan, mga illegal. Alam po ninyo, yung ginagawa ng gobyerno ngayon, tatlo ang sangay. Kongreso, may hudikatura, merong ehekutiba. Ang mga ginagawa nila ngayon, nasa executive function yan. At kasama dyan yung Kongreso. Para nagkakaisa sila. Inaapi nila si Pastor Kibuloy at pati na ang SMNI, lahat, pati KOJC, lahat yan. Parang pinagkaisahan Kaya nga, bulat sa pulat, sinasabi ko, for every illegal act that they are doing, file lang kagad ng kaso. Sapagkat the third branch of the government, yung judiciary, yun ang pag-asa ng mga inaapi at nilalapastangan at nilalabag ang kanilang mga karapatan. Kaya palagi kung maririnig mo palagi ang aking sinasabi rito sa programa natin, ura mismo, file kagad. File lang ng file para hayaan natin ang hukuman na pumigil. Kaya hindi ba sinabi ko, yung ginagawa nila, noong pa sinabi ko, file kayo ng petition for a writ of amparo. Yung ginawa ng mga police, file lang nyo, pati ang PNP chief, yung regional chief, lahat yung file nyo ng file. At hayaan natin ang hukuman ang humusga. At ako'y naniniwala, obvious naman na talagang paglabag ang ginagawa nila. Kaya nakakasiguro ko na ang judiciary na hindi naman kontrolado yan. At sa aking pananaw, bihirang-bihira na yung hukuman ay kumakampi sa executive pagdating sa masyadong kitang-kita ang paglapastangan. Maliban na lang kung martial law. Noong panahon ni Marcos, takot ng mga judges, mga justices noon. Noong panahon ng martial law. Pero alam mo nyo, kahit na ganyan, ang taong bayan, hindi naman natutulog. Kita nyo, nag-alsa at tinanggal sa kapangyarihan. Madugtong ko lang din, attorney, yung pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa 123rd Police Service Anniversary dyan sa PNP National Headquarters sa Quezon City. Sinasabi ng Pangulo na yung police operations ngayon as humane, bloodless as possible.
Reaksyon po ninyo. O kaya tingnan mo ang nangyayari. Yung ginagawa nilang malamyang pagpapatupad ng anti-drug. O ayan. Ngayon, kanina lang may natanggap na naman ako ng text message. Isang taga Marikina, umari, tawagan daw ako at sabi ko, i-text mo na lang. So, tinext niya sa akin. Ako, reklamo niya. Kahit daw sa Marikina ngayon, naglipa na mga drug addicts. At basta maraming reklamo. Halos para-pareho ang natatanggap nating mga text messages. Nung panahon ng Presidente Duterte, talagang pinatupad niya ng kamay na bakal. Sapagkat hindi po pwede, alam niyo yung sinasabing humane, ibig sabihin ng humane, hindi mo gagalawin yung mga lumalabag sa batas. Yung mga yan, pag yan ay nagumon sa droga, ay talagang pumapatay yung mga yan. Hindi yung papahuli ng buhay. Hindi uubra dyan yung mga mababait na pagpapatupad ng batas. Kailangan talaga bakal na pagpapatupad para matigil ang ganyang kalakaran dito sa ating bansa. Kailangan magkaroon ng reorientation ang mga kapulisan natin, pati militar. Hindi kasi yan kasama sa kanilang training at orientation. Ang palaging pinupukpok sa mga yan, follow the chain of command. Kung anong utos ng itaas, sundin mo. Kahit masama. Dapat ang orientation, pag mali ang inuutos, hulihin mo, arestuhin mo yung nag-uutos. Dapat yan, isama yan sa orientation. Para pag graduate nila sa military school, police academy, iba ang kanilang pananaw. Hindi to pwede yan. Ang napag-aralan namin, talagang pinukpo kami. Pag mali, arestuhin at siyang ikulong. Hindi kami susunod. We will only follow the chain of command is the order coming from the top is legal at constitutional. Yan dapat ang maging panuntunan ng lahat ng mga nasa kapulisan at sa militar, pati na lahat na naglilingkod sa bayan. Ang problema kasi, pati dyan sa Senate investigation, walang galang na sa mga kaibigan natin senador. Ang babait nyo rin Ang babait nyo sa mga pulis. Nagsisinungaling ang harap-harapan, sabi ko nga tinatanong mo, bakit walang nameplate? Pag hindi masagot, sabi ko, dapat yan sinasite ninyo in contempt of court. Put them behind the jailhouse, the jail room. Otherwise, they will be violating the law with impunity. Kaya ng ginagawa nila ngayon. Kaya dapat yung mga mambabatas, kung talagang kayo sincere sa inyong mga trabaho, nakikita niyo na, may administrative regulasyon. Kaya pag lumabag ka dyan, pwede kang filean administratively. Pero walang kriminal Kaya gawin ninyong illegal at crime. Isang krimen ang hindi maglagay ng nameplate, ang nagtatakip ng mukha sa mga police operation. Pag ginawa niyong krimen palagay ko, kung hindi matanggal ng buo, marireduce considerably, dramatically. Yung kanyang tinutukoy na darating ang panahon na ilalatag niya iba't ibang kadahilanan kung bakit siya ngayon ay nasa ganyang estado. Magandang abangan natin yan. Although, marami na siyang sinabi. Kung baga, detalye na lang ang hihintay natin. But, obviously, the wall has been broken. The barrier is there. Talagang hiwalay na. Wala nang kaduda-duda yun. Pero pag sinabi... Matagal na yan, pero ngayon talagang kitang-kita ang ebidensya. Pero yung sinabi niya, attorney, yung tungkol sa relasyon nila ni BBM, walang description. Ano bang ibig mong sabihin noon? Para ano bang basa mo sa kanyang sinabi? Gaya ng sinabi niya, how can you describe something na hindi naman sila nag-uusap? Talagang hindi naman di-describe. Pero actually, di-describe niya na, hindi kami nag-uusap. Yun ang kanilang relasyon ngayon. Yung dalawang yan, yan ang demolition team. They're doing the demolition job on the Duterte. At yung sinasabi niya, obsessed, natirahin ng mga Duterte,
hindi pa nila sinasabi yun sa programang ito, sinabi na natin yan, na talagang obsessed ang mga kalaban nyo na sirain kayo. Hindi talaga titigil yan. Hindi titigil hanggat Hindi. hindi mawala yung mga Duterte baga sa politika, attorney. Hindi titigil yan. Titigil lang yan pag ang taong bayan nagkaisa at sirain ang mga naninira at lumalabag sa batas. Ayan. Samantala, may mensahe na... At alam mo, Jade, Mm. malapit na ang midterm elections. Ito ay isang bihikulo upang ipakita ng taong bayan ang kanilang pagtutol sa ginagawang paglapastangan sa batas at sa saligang batas. Sa pamamagitan ng kanilang boto, balota, ay sisirain nila lahat yan. Pag hindi nyo binoto ang lahat ng kandidato ng administrasyon, ayan ang malaking tinig. Parang yung etso-diretso nun, di ba? Walang nanalo. O yan ang gawin ninyo pagdating sa midterm election. Basta administrasyon at ayaw nyo sa administrasyon, huwag nyo iboto. Kung gusto nyo, boto nyo. Pero yan ang pinakamabigat, malupit, at rumaragasang boto sa pagpigil o pagsang-ayon sa mga kalapastangan dito sa ating bansa. Yan sa Latin, divide et I forgot na anyway, yung divide and rule, yan nung panahon pa yan ng Roman Empire. Ang gagawin mo para magibabaw ka, kung may kalaban kang malaki, diba? Malaki yung kalaban mo, maraming grupo, ang gagawin mo, pag-aawain mo sila para lumiit ang kalaban mo. Sa panahon ni Napoleon Bonaparte, in-apply na rin yung divide and rule. Pero, in-apply din sa kanya. In-apply din sa kanya. Kaya siya natalo sa labanan. Kasi ang ginawa, pasok siya ng pasok sa kalaban at atras ng atras yung kalaban, yung pwersa ng kalaban. Hanggang makapasok sila sa loob ng bansang yon. Nako, nung nakapasok na, dinakma sila. Violation of the Constitution, the trial of public trust. But even assuming na impeachable, hawak ang Kongreso ng administrasyon. Kaya walang mangyayari dyan. Dismiss ka agad yan. From going... Ang talagang magiging remedyo dyan, ang taong bayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi yan. Ang taong bayan nagluklok sa inyo, ang taong bayan din ang tatanggal sa inyo. Hindi ka kailangan mag-isip ng masama. Kailangan na isipin mo yung mabuti. Ano ang mabuti? Lumabas kayo, manindigan kayo, pareho ng panahon ng batas militar ng kanyang ama. Naglabasan lahat ng tao, hindi lang halos, araw-araw nagpuprotesta sa kalsada. So, yan ang gawin ninyo. Kasi karapatan mo ang magprotesta. Yan ay nakalagay sa saligang batas na kasama yan sa kalayaan ng pagpapahayag at ng pagsasalita, ang pagbibigay ng kanilang mga hinaing sa gobyerno. Yan po ang gawin natin. Ako, wala, hindi ko pa nakikita yun Kaya pag tinatanong ako, kagabi, nandun ako sa isang event at sa isang week, tinatanong ako, sabi ko, kung hindi kayo lalabas, walang mangyayari dyan. Not necessarily. Wala pa naman tayong nakikita na ang Korte Suprema is the last bulwark of democracy. Ayan. Pag yun pumiling na sa masama, talagang may problema na. Sa ngayon naman, hindi ko nakikita. Ganyan yan, di ba? Nung panahon ng Marcos 1, ganyan ang nangyari. Ang Korte Suprema, kumampi yung saligang batas na hindi naman na-ratify. Sinabi lang, na-ratify. Inabot sila ng dilubyo. Sa akin, mayroon tayong karapatan na magpayag ng ating mga damdamin. Pero hindi po pwede puro sa mga group chat, mga text. Kailangan lumabas tayo
At ang akin naman suggestion dyan sa mga rally organizers, pag nagra-rally tayo, huwag niyong papasukin yung mga questionable character. Nasisira ang rally. Pag pinapagsalita niyo yung mga questionable yung mga reputasyon, kaya maraming ayaw sumama. Kailangan yung mga taong bayan ang pagsalitain niyo dyan. Saka si Presidente Duterte, yan, pagsalitain niyo dyan. Yan ang pinaka-figure na paniniwala ng tao kasi ang reputasyon niya is solid, hindi mo masisira. At yun ay nakikita sa lahat ng credible solid.